Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jamie Melikdem, shoutout kay Romel Damus. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Patayin. Patayin. May mga pamatay na tunog sa lahat ng dako, at ang mga tao ay puno ng sigasig. Ilang sandali, sa labas ng Yetian City, nagkaroon ng mga counterattack mula sa lahat ng panig, at ang apoy ng digmaan ay sumiklab. Hindi inaasahan ng magkaaway na magkaharap ang ganoong sitwasyon. Bagamat mayroon silang kalamangan sa sitwasyon ng labanan, sila ay ganap na natulala sa harap ng ganoong epekto at tulad ng isang mataas na espiritu na countercharge. Sa sandaling ito lamang natulala, sa bilis ng kabalyerya, sa isang iglap ay nakarating na sila sa pormasayon ng kalaban, sinaksak ng kanilang mga sibat, at direktang pumasok sa pormasayon ng kalaban. Biglang nataranta ang mga kawal ng kalaban at napagod saglit, o napagod para makaiwas sa kanilang gilid. Sa gilid ng espesyal na sugo, kalmado silang nagpapaliwanag sa kanilang mga nasasakupan kung paano maglaro ngayong gabi, nang bigla nilang narinig ang tunog ng pagpatay sa labas, naramdaman nilang may mali, dali-dali silang bumangon, at nagmamadaling lumabas ng tolda. Nakatayo sa pintuan ng tolda, malinaw na nakikita ng ilang tao na ang apoy ay nasa lahat ng dako, at ang mga tunog ng pagpatay ay pare-pareho. Sa oras na ito, sumugod din ang isang subordinate na magulat sa espesyal na sugo, ang kaaway, sa ilang kadahilanan, ang hukbo ng kaaway ay biglang naglunsad ng reverse charge laban sa amin ngayon. Ano? Back charge. Halatang nagulat ang espesyal na sugo. Noong una, akala niya ay may bigla ang away sa labas, at ilang subordinate ang naglunsad ng pag-atake. Bagamat talagang inaayos pa nila ang mga taktika para sa gabing ito, kung minsan ang larangan ng digmaan ay mabilis na nagbabago, kaya't may tradisyon na mula noong sinaunang panahon na ang mga general ay nasa labas, at ang mga utos ng militar ay hindi pinahihintulutan. Gumawa ng iba't ibang mga pagsasaayos. Ito ay naiintindihan at normal. Ngunit ang hindi pinangarap ng espesyal na sugo ay ang labanan sa ibaba ay hindi isang pansamantalang pag-atake ng mabilisasayon ng sarili niyang mga tropa, kundi isang reverse charge mula sa kaaway. Grass, ang talunang general ay naglakas loob na sugurin tayo bigla. Bakit? Iniisip ba nila na napakahaba ng buhay nila, at nagmamadali silang mamatay? Oo, anong mga kwalifikasyon ang mayroon sila, at anong kapital ang mayroon sila para magkusa para makipagkompetensya sa atin? Hindi ko lang alam kung ano ang sasabihin ko. Ang ilang mga nasasakupan ay napuno ng matuwid na galit. Para sa kanila, ang singil ng cavalry regiment ay halatang hindi mabata. Natalo silang mga general at mababang antas ng hukbo. Paano sila ma-provoke? Bahagyang nagngangalit din ang espesyal na sugo, halatang hindi nasisiyahan. Espesyal na sugo, ang biglaang pag-atake ng kalaban, hindi inaasahan ng aming hukbo, at kami ay nahuli. Kami ay dumanas ng matinding pagkatalo sa harap ng labanan, at ang sitwasyon ay medyo magulo. Iniyuko ng nasasakupan ni Leibaw ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Naikuyom ng espesyal na sugo ang kanyang mga kamao, basura, ito ay isang bangkos ng basura, hindi mo ba kayang labanan ang isang counterattack? Espesyal na sugo, huwag masyadong sisihin ang mga sundalo sa frontline. Total, ang hukbo ng kalaban ay nakasakay sa bakal na kabalyerya, at may mga malalaking halimaw na nagtutulak sa kanila. Bigla silang naglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Hindi tayo handa, at talagang madali para sa kanila na sirain ang pormasayon. Sa larangan ng digmaan, ang pormasayon ay magulo. Hindi maiiwasan ang panik ng mga sundalo. Oo, kung gusto mong sisihin, masisimulang itong mga kabalyeryang ito na hindi alam ang gagawin. Special Envoy, magulo ang sitwasyon ngayon at mataas ang moral ng kalaban.
I suggest na i-deploy agad ang Reserve Army. Ang isa, ay lagyang muli ang frontline at kasabay nito ay tulungan ang ating hukbo na mabilis na makabangon. Ang isa ay upang sugpuin ang kalaban at iwaksi ang kanilang kay-abangan. Sumasang-ayon ang mga nasasakupan. Sumasang-ayon din ako. Nang marinig ang sunod-sunod na pagsang-ayon ng mga nasasakupan, alam din ng espesyal na sugo na ito talaga ang pinakasimple at pinakamabisang paraan, ngunit, para sa kapakanan ng pakikipaglaban, ngunit bigla akong hiniling na magpakilos ng malaking bilang ng mga reserbang tropa. Medyo nahihiya talaga ako. Ilang subordinate ang nagyuko at hindi makapag-usap sa isa't isa. Ito nga, kung tutuusin, noong hindi gumagalaw ang Reserve Army, super doubled na sila ng 6 na beses. Pero ngayon, pass me the order. Yes, order all the reserve teams to quick join the frontline Troopta, and replenish the frontline Troopta, siguraduhing bunutin ang mga regiment ng kabalyerya para sa akin. Naglakas loob silang maglunsad ng countercharge laban sa atin, ngunit hindi nila tayo sineseryoso. Gusto kong maging mabuti sila. Tikman mo ang ating lakas. Sumunod ang nasasakupan. Pagkahulog ng mga salita ay agad na tumalikod ang nasasakupan at bumusina. Sa ilalim ng kakaiba at maindayog na mga busina, agad ding kumilos ang reserbang hukbo, na nasa likod ng harapang hukbo. Ipadala mo muli. Oo. Pagkatapos utusan ang reserbang hukbo na sumama sa labanan, ibig sabihin ay huwag na akong pakitaan ng pinakamalakas na kalaban. I want them to pay a price that they will regret forever. Yes, sa sumunod na segundo, isang rumaragasang busina ang muling tumunog. Ito ang hudyat para sa isang pagsalakay. Sa ibaba, narinig ng reserbang hukbo ang ikalawang busina, at naunawaan nilang lahat ang kabigatan ng sitwasyon at ang determinasyon ng nakatataas na awtoridad. Pagkatapos lamang pumutok ang tunog ng pagpuno at ganting atake, ang hudyat ng pagsalakay ay inilunsad sa susunod na segundo. Sa pangkalahatan, sa kasong ito, ang pagkakasunod-sunod ay medyo paulit-ulit. Dahil ang counterattack mismo ay nangangahulugan ng pag-atake sa kalaban, ngunit ngayon ay nagdaragdag ng isang mabangis na pag-atake, hindi ba ito ay isang pag-uulit? Ngunit ang mas maraming ganitong uri ng pag-uulit, sa katunayan, ito ay madalas na kumakatawan sa isang mas malakas na pagpayag na umatake. Sa makatuwid, ang lahat sa reserbang hukbo ay napakalinaw na dapat silang magtrabaho ng husto. Mga kapatid, narinig nyo na ba? Nakita nyo rin ba? Ang Commander-in-Chief ng Reserve Army sa frontal attacker ay nagbibigay din ng talumpati bago ang digmaan sa oras na ito. Ang mga tropa ay handa nang umalis, at ang mga busina ay hinaypan ng 2 beses. Ito ay maliwanag. Ang kailangan lang niyang gawin ay utusan ang kanyang mga tropa na lumaban ng magandang labanan at magpakawala ng masamang hininga. Ang munting hukbo ng kalaban ay sunod-sunod na umatake sa akin, at ngayon sila ay matapang na sila ay nagkusa na singilin ang ating hukbo. Mukhang hindi nila tayo pinapansin. Kaya mga kapatid, ano ang dapat nating gawin? Patayin, patayin, patayin. Lahat ng general ay tumugon, at ang pagkakaisa ay nakakagulat. Okay, well said. Lahat sila. Oo, makinig sa aking utos, agad na palakasin ang linya sa harap, at pagkatapos, sa pinakamaikling posibleng panahon, magdulot ng pinakamalaking pinsala sa mga magnanakaw na ito. Oo, superior. Sigaw ng commander at biglang nagwagayway ng kamay. Kaagad, sinundan kaagad ng reserbang hukbo ang buong pangkat, na sumugod sa larangan ng digmaan upang suportahan ang dating hukbo. Sa front army formation, ang dating komandante ng hukbo na namuno sa hukbo upang lumaban ay nasa gulat sa sandaling ito, at ang kanyang mukha ay puno ng walang katulad. Nagalit sa parehong oras. Inis at depressed talaga siya. Matapos makipaglaban sa napakaraming araw, sila lang ang tumama sa kalaban habang nakabitin. Kailan kaya ng kalaban na sisingilan sila? Ito ay talagang nakakainis, ngunit sa ngayon, ang hukbo ay masyadong nakakalat at magulo, at mahirap para sa kanya na ayusin ang isang counterattack ng mabisa, kaya't maaari lamang niyang makaramdam ng pagkabagot sa kanyang puso at pagdurusa sa kanyang mukha. Commander, nandito na ang mga reinforcement. Narinig niya ang sigaw ng kanyang mga nasasakupan, bigla siyang napalingon. Oo nga, ilang daang metro ang layo, ang reinforcement army ay nakarating na sa gilid na ito. Damn it, it's just in time, nasusunog ako.
Tuwang-tuwa ang commander, at pagkatapos ay sumigaw, "Mga kapatid, hawakan mo ako, malapit na ang mga reinforcement." Dahil sa agwat sa pagitan ng dalawang panig, tatagal lamang ng 1 minuto bago dumating ang mga reinforcement. Nang marinig na parating na ang mga reinforcement, biglang nanambalik ang tiwala ng grupo ng mga taong nagkahiwa-hiwalay. Dahan-dahan silang nakabawi mula sa kanilang pagkasindek, nagsimulang bumuo ng isang maayos na maliliit na porma sayon, at sinubukang salakayin ang mga kabalyero ng pabalik-balik. Makatuwiran na dapat pangunahan ni Scar ang mga taon na umatras sa oras na ito. Total, dumating na ang mga reinforcement ng kalaban, at mawawala ang surprise attack effect na dulot ng pagkasira ng formation. Ang pag-urong sa oras na ito ay hindi lamang nakakamit ang layunin ng pagpatay sa kaaway, ngunit pinapaliit din ang pagkawala ng sariling panig. Ngunit nakakalungkot na naghanda na si Scar para sa buhay at kamatayan, na pinamunuan ang mga kabalyero na lumaban hanggang kamatayan. Sa makatuwid, alam ng kaaway na hukbo na ang mga reinforcement ay darating, at may kumpiyansa, ngunit mahirap pa ring makalaban sa harap ng desperadong kabalyerya. "Mga kapatid, patayin mo. Patayin." Nagalit ang mga kabalyero, at ang mga kakaibang hayop sa ilalim nila ay sumugod din sa paligid. Dominirang walang duda, itong cavalry regiment ay talagang nagbabalak na mamatay sa loob. Isang dumaan ang nakamasid na may luha sa kanyang mga mata, dumating na ang mga reinforcements, at kung hindi sila umalis, huli na ang lahat. Kapag dumating na ang mga reinforcements na palibutan sila, hindi na sila makakalipad kahit na sila ay magpalaki ng mga pakpak. Sayang talaga itong grupo ng mga sundalo. Bakit? Sunod-sunod na umiyak ang karamihan ng mga nanonood, nakatingin sa grupo ng mga kabalyero na ganap na desperado, lubusan silang nalubog sa kalungkutan. Isang mahabang buntong hininga din ang pinakawalan ni Luo Jin, Han Sanchen, hindi dapat. Grabe ang matapang na Legion, ikaw, bakit ka sumuko? Alam mo, bihira ang ganyang Legion, pero ang ganyang sundalo. Bakit? Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, at hindi niya maiwasang hindi masiyahan kay Han Sanchen. Makatakas nga siya, walang masama kung tutusin, malapit na ang kalaban, pero, hindi mo dapat isuko ang ganyang sundalo. Halika na. Ang mga reinforcements ay nakarating na sa larangan ng digmaan, at ang distansya mula sa mga kabalyerya ay ilang dosenang hakbang lamang ang layo. Maaari nilang palibutan sila sa isang sandali. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang itim na anino ang biglang tumama. Bago malinaw na makita kung ano iyon, ang mga reinforcement na sumugod sa harap ay direktang nabasag ang ilang mga hanay. Iminulat ng lahat ang kanilang mga mata at tumingin sa unahan, ngunit ang mga lalaking nakaitim sa mga hanay sa harap ay kaunting usok na lamang ang natitira, na lumulutang pa rin sa hangin. Ang bilang ng mga hilera ng mga tao ay hindi masyadong marami, ngunit hindi bababa sa mayroong kahit 12 ng mga tao, at sila ay mapapawi sa isang kisap mata. Saglit na natigilan ang lahat, ngunit nang iangat nila ang kanilang mga mata, nakita nila ang isang malaking figure na nakatayo sa kanilang harapan, na direktang nakaharang sa kanilang daraanan. Ang higanteng ito ay parang napakalaking bundok, kung wala itong dagwang bibig, paano mo malalaman kung ito ay bagay o may buhay? Gayunpaman, nang ang lahat ay nakatingin sa kanya, tumingin din ito sa lahat, at ang lahat ay nagulat nang makitang may isang mata sa dagwang bibig. Ngunit itong isang mata na mata ang sumabog sa kakaiba at takot, pati na rin sa malalim na lamig. Ano yon? Diyos ko, natatakot ako na ito ay isang kakaibang hayop. Napakalaki ba nito? Ang karamihan ng mga nanonood ay mukhang natulala. Kahit na ang halimaw ay medyo malayo sa kanila, ang malaking katawan nito ay mukhang napakalaki. Para talaga kung sinong naglipat ng bundok para humiga ng patagilid. Sugo, tingnan mo muna. Ang commanding ground bago ang laban, agad ding nadiskubre ng mga subordinate ang hindi inanyayang bisita sa eksenang ito, at hindi maiwasang mabigla dahil sa malaking figure nito. Ang espesyal na sugo ay tumingin sa likod, at ang mga sulok ng kanyang mga mata ay lumiit ng husto. Ano yon? Tanong ng nasasakupan. Hindi agad nakasagot ang special envoy, bagkus ay nakatitig lang sa nilalang. Hindi niya ito nakilala, ngunit tila may narinig siyang nagsumbong sa nilalang na ito. Hindi masama, Sky Demon Castle. Damn it, isa siyang matako sa kasamaan.
Kakaibang sigaw ng espesyal na sugo. Ano? The Evil Glutton. Hindi. Imposible. Nagulat ang nasasakupan, ngunit, hindi tama iyon. Bago ang digmaan, tiningnan ko ang lahat ng materyales ni Han Sanchen, at kasama sa kanila ang Evil Glutton ng. Ngunit sa impluwensya ng totoong Chi noong panahong iyon, kahit na ito ay sapat na malaki at sapat na mabangis, kumpara sa ngayon, ito ay mas malala. Kung kasing laki lang ng palasyo ang Evil Glutton na nakita ko noon, ngayon, kasing laki na talaga ng bundok ang Evil Glutton. Ang agwat sa pagitan ng dalawa ay hindi na lamang ilang beses na mailalarawan. Ito ay simpleng 12-dosenang beses, o kahit na daan-daang beses. Ngunit ang hitsura at aura nito ay eksaktong kapareho ng mga nasa labanan sa Chanmo Castle. Makatitiyak ang espesyal na sugo, ito ang mata ko sa kasamaan. Ito, hindi naman masyadong mahaba. Bakit mo ulit tiningnan? Napakalaki nito. Hindi rin naintindihan ng espesyal na sugo, si Gauti ay kumakain sa lahat ng bagay, ang walang silbi para sa pagkain, at ang napakahusay para sa pagpapakain. Maaari siyang maging napakalaki, tiyak na marami siyang kinakain. Ngunit upang maging napakalaki ng sabay-sabay, gaano karaming pagkain ang kailangan mong kainin? Ilang bagay. Mahirap tansyahin sa dami na ito. Sa oras na ito, isang subordinate ang biglang dumating upang magulat sa espesyal na sugo, ang ating mga patay na kapatid ay nabuhay na muli sa pamamagitan ng mga ugat ng dragon, at ang unang pangkat ng mga tropa ay nagmamadaling bumalik. Mabuti. Pero, kumunot ang noo ng sugo, pero ano? Walang 20% lang ang bumalik. Ano? Sumimangot siya bigla, wala pang 20% ang bumalik. Paano ito mangyayari? Ang lahat ay magiging itim na hangin pagkatapos ng kamatayan, at ang itim na hangin ay unti-unting ma-reabsorb at muling maghugis ng buhay sa mga ugat ng dragon, na katulad ng ikot ng tubig. Ang tubig ay nagiging singaw, na nagiging ulan, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa, at iba pa. Maaaring mayroon talagang attrition sa gitna, ngunit ito ay mas mababa sa 10% sa karamihan. Sa lohikal na pagsasalita, hindi bababa sa 70% ng mga bumalik na sundalo ay dapat na tama. Paano magkakaroon ng ganoong kalakas na patak, kahit na pumatay si Han Sanchen, ngunit, hindi masyado. Hindi kaya lumabas tayo para makipaglaban, at walang nag-aalaga ng mabuti sa mga ugat ng dragon. Tamad sila. Hulaan ang kanyang mga pinagkakatiwalaan. Imposible. Direktang nagveto ang espesyal na sugo, ang maaaring mag-alaga ng mga ugat ng dragon ay ang ating mga piling tao. Kung isasaalang-alang ang kanilang kalikasan, talagang imposible para sa kanila na pabayaan ang kanilang mga tungkulin dahil wala tayo rito. Pero bigla kaming nawalan ng maraming tao, hindi naman dapat. Sa partikular, ang unang batch ng mga tropa ay hindi talaga nagdulot ng anumang malalaking pag-atake. Nahulog lang sila sa mga trenches o nakakalat ng mga kabalyerya. Kabalyerya, trenches. Nang marinig ito, biglang tumangala ang espesyal na sugo. Ang mga kabalyerya ay dapat na walang problema. Huwag masyadong isipin ang tungkol sa mga card na ito na nilalaro sa maliwanag na bahagi. Pero ang trench, bigla siyang may naisip. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!